So magandang hapon mga kanitin. So nandito tayo ngayon sa ating native chicken, no? So we are here now at our backyard farming. So kakagaling ko lang po, no, doon sa nagbibenta ng mga gulay. So may nakuha tayo ulit mga kanitib ng isang sako ng repolyo. So yun, nandun mga kanitib yung nakuha natin. So actually kagaling ko lang po sa paralan, din agad akong dumaretso doon sa sa nagbibenta ng gulay. So hindi na ako nakapag-vlog. So yun mga kanitib, yun yung ating nabili. So ipapakita ko sa inyo. So yun, ipapakita ko sa inyo. Yun lang po mga kanitib. So welcome back again mga kanitib. So kakatapos ko lang magbigay ng pagkain sa ating mga lagang manok. So pag-usapan naman natin mga kanitib, no, kung ano ba yung mga dapat mong gawin kung kapag kayo ay magsisimula sa pag-aalaga ng manok. So ito dapat nyo pong alamin, no, bago kayo magsimula. So first is, sana mayroon kayong magandang location, yung hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig, kasi parang karamdaman ng mga kanitib. Alam nyo kasi kapag masyadong malamig, yan talaga yung pinaka mahirap na kalaban ng mga manok, yung sobrang malamig at saka yung ulan. Dahil kapag namatamaan yan ng sipon mga kanitib, sobrang hirap na talaga yan na gamutin. So ito nga, yung area ko ito mga kanitib is madaming puno. So yun, so masyadong hindi direct yung impact ng init at saka ulan. So kapag ulan mga kanitib, pag alam yung umuulan na, kapag alam yung may paparating na ulan, so dapat yung magbigay kayo ng mga gamot like yung mga panamox. Yan talaga yung proven and tested mga kanitib. So ngayon mga kanitib is nagbigay na ako ng pagkain sa ating mga lagang manok. Din yung nakuha nating gulay is naibigay na natin sa kanila. So yun, naula ko ng mga kanitib. So ipapakita ko sa inyo mga kanitib yung ating mga lagang manok. So yun mga kanitib, no. So ito yung ating mga lagang mga manok. So yan sila. So bakit nga ba mabilis lang yung pagpaparami ko ng manok mga kanitib is mga kanitib, no, dapat alam nyo talaga yung mga dapat gawin. So ngayon mga kanitib is meron tayo ditong mga nasa, hindi ko alam, mga nasa mga ilang heads itong mga kanitib yung nandito sa atin ngayon. Marami-rami na rin ito sila mga kanitib. Yan sila. Then nandun pa yung iba. Yan. So meron din tayong paparating naman na almost 20 heads. So yung ating second batch. So then meron na tayong mga bagong sisiw na mga nasa 15 heads ata yun mga kanitib. Dahil meron tayong may napisa ulit, pero hindi natin alam kung saan siya nang itlog mga kanitib. Nakikita lang natin siya kaninang umaga, so inilagay natin doon. So yun mga kanitib, na yung nakuha nating gulay, yan yung mga kanitib is hindi pa muna natin yan nataktak. So tatatakin ko yun mamaya para bukas meron silang kakainin. So hindi tayo magbibigay ng feeds. So magbibigay lang tayo ng feeds bali sa hapon na mga kanitib. So yun, update ko kayo bukas mga kanitib. So yun mga kanitib, sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe yung YouTube channel and click the notification bell para palagi pa kayong updated sa ating Gregorio Native Chicken. So sa mga nagtatanong kung ano yung mga vitamins na ginagamit kong mga kanitib is Vitamin Pro. Then yung kanilang pagkain mga kanitib sa ating second batch is merong Ultra Pack tsaka Integra 2 and yung corn grits. So yan sila kalaki mga kanitib, no? Ganito sila kalusog. So wala yung mga kahit na sakit mga kanitib. Yan sila. Itig mga nasa 20 heads lang ito mga kanitib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18. Kasi yung tatlo nasa labas mga kanitib. So 21 heads sila ngayon. Pero yung mga nasa labas mga kanitib, mga hindi nakulong, maliliit sila. Yun sila mga kanitib, nakikita nyo yung isa doon. Yan. Yun o. Yun siya. Kasama yan dyan. Then ayan. Yan, nakawala din yung isa mga kanitib is nandito. Yan. Naghahanap ng papasukan. So yung ating update ko kayo mga kanitib, no, sa ating Rhode Island Red na kinrossbreed sa native chicken. So sa ngayon hindi pa po siya nangingitlog mga kanitib. Siguro mga maybe next week ito mga kanitib. Parang nagkakakak na ito mga kanitib, na umiingay na. So it means yan mga kanitib, kapag yung mga native chicken is umiingay na,
Yan na yung ano mga ka-native, sign na sila yung mangingitlog. Magsisimula na silang mangingitlog. So, update naman din sa ating mga nangingitlog. Meron tayo dito mga ka-native, no? So, naghalo na rin mga ka-native. So, meron tayo ditong 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 eggs mga ka-native sa dalawang chicken. So yan, siguro bigay natin dyan mga ka-native is mga 75% lang yung mapipisa. Meron talaga yung maiwan mga ka-native, mga tatlo. Like ito mga ka-native, no, merong napisa, no? Bali ito sila 15 eggs, so merong hindi napisa, 4. So 9 lang yung ano, 11 lang yung napisa. And then meron tayo dito mga ka-native na naglilimlim. Yan. Siguro next week ito mga ka-native, ipisa na din yan. And then meron tayo dito ng ano, naglilimlim din mga ka-native. Yan siya. So sa ngayon mga ka-native, lang yan muna yung update sa ating native chicken. So yun, sa mga hindi pa po nakasubscribe ulit, please subscribe my YouTube channel and click notification bell para palagi po kayong updated sa ating Gregorio Native Chicken Backyard.